Pebrero 28 nagsimula ang digmaan sa Middle East. May epekto ba ito kaguluhan sa ekonomiya ng bansang Pilipinas? Yes, meron. Naging epekto una, pataas ng presyo ng langis at bilihin. Tulad ng gasolina, grabe sa taas noong nagsimula ang digmaan. Kailangan ding magtaas presyo ang ilang sa mga gasolinahan sa Pilipinas. Pangalawa, bantay sa ekonomiya. Sa patuloy na taas presyo ng gasolina at mga paunahing bilihin tulad ng bigas, gulay at karne. Pangatlo, kaligtasan ng mga OFW. Sa nagpapatuloy ng digmaan sa gitnang silangan, kailangan ang kaligtasan ng mga overseas Pinoy worker OFW nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Nulit noong Marso 29, 2026, pinauwi ng gobyerno ng Pilipinas ang mga OFW mula sa Dubai, Oman, Iran at Qatar dahil sa gera sa gitnang silangan. Ilang lang ito sa mga isyu at epekto sa ating bansa dahil sa nagpapatuloy ng digmaan sa gitnang silangan. Noong Marso 25, Presidente Bongbong Marcos Jr. bukas na i-reset ang relasyon ng Pilipinas sa China dahil sa gera sa gitnang silangan at epekto sa langis. Ayon kay BPBM, baka may dahilan na para sa Pilipinas at China joint oil exploitation sa West Philippine Sea. Teka muna, di ba traidor ang China kaya gusto nila sagupin ang buong West Philippine Sea? Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration, kasama po ang China sa West Philippine Sea. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalunang teritoryo gaya ng West Philippine Sea, sagot ng Pangulo baka raw ngayon merong dahilan para gawin na ito. Binatikos ng Philippine Coast Guard ang pinakahuling insidente ng pananakot at pagtaboy ng mga barko ng China sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Nakatutok si Chino Gaston. Ang mga Pinoy na mangingisda sa may Baho de Masinloc halos buong araw ng linggo inikot-ikutan, binuntutan at tinakot ng mga speedboat ng China Coast Guard. May pagkakataon pang dumikit at tila bang naninindak ang dambuhalang barko ng China Coast Guard sa gawang kahoy na motherboat ng mga Pilipinong mangingisda. Nabisto ng National Security Council na may mga confidential at sensitibong impormasyong ibinibigay sa China. At ang gumagawa nito, mga Pilipino. 3 sa kanila na nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno ang arestado at iniimbestigahan na ngayon. Nakatutok si Chino Gaston. Mahalaga ang mga sinasagawang rotation and resupply mission, RORE mission kung tawagin, dahil dito nagpapadala ng panibagong supply at karelyebong mga tauhan na nakadestino sa West Philippine Sea. Pero maraming beses ay nasusundan at minsan naharang pa ng China. Inilahad ngayon ng National Security Council ang isang nakababahalang bagay na kanilang nadiskubre. 3 Pilipino ang nabukong nagbibigay sa China ng sensitibo at confidential na impormasyon. Sana, sigurado ba kaya na nakuha nyo na mga sensitibong impormasyon patungkol sa RORE mission? Magaling tingnan lang natin kung anong sasabihin nila kapag nalaman ng plano. Ang isa, nagtatrabaho bilang assistant sa Department of National Defense. Ang isa pa, researcher sa Philippine Navy. At ang pangatlo, malapit sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard na may access sa mga sensitibong impormasyon. Ayon sa NSC, ang 3 na aresto umamin ng nagbibigay ng impormasyon sa China na pinapadaan sa kanilang handler na isa ring Pinoy.
Bago ngayong gabi, muntik nang magkabanggaan ang barko ng Philippine Navy at barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa AFP Western Command o Westcom, nangyari yan habang nagsasagawa ng routine maritime operation ang BRP Benguet kahapon. Nilapitan daw ito ng barko ng Chinese Navy pero nakaiwas ang BRP Benguet. Sabi ng Westcom, ipagpapatuloy nito ang maritime operation sabay na nawagan sa PLA Navy na sumunod sa international rules para maiwasan ang disgrasya. Merong pa rin man na Pilipino na handang ipatlapang ang kalayaan at soberanya ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea. Katulad ni Seaman First Class Jeffrey Facundo ng Philippine Navy noong June 2024, naputulan siya ng hinglalaki dahil sa pagpanggan ng China Coast Guard. Pero naging bayani si Facundo dahil ipinatlaban niya ang soberanya at karapatan bilang isang Pilipino sa West Philippine Sea. Tagumpay ang pagdugtong sa hinlalaki ng isang Pilipinong sundalo na naputol sa gitna ng pagharang ng China sa kanila sa West Philippine Sea nitong Hunyo. Fully functional o nagagamit na muli ang daliri ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. 2 buwan matapos operahan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Na-deploy na ulit si Facundo sa West Philippine Sea. Naputulan ng hinlalaki si Facundo nang harangin ng China Coast Guard ang Rotation and Resupply Mission o RORE sa Ayungin Shoal noong June 17. Tuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea kahit napakamahal ng presyo ng produktong petrolyo. Nagbabala naman si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na isang trap o patibong ang pinag-uusapang joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. May unang balita si Rafi Tima. Ang mga radio challenge na ito hindi na raw bago kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Una niya itong narinig nang magtungo siya sa Isla ng Pag-asa. 14 na taon na ang nakakaraan bilang bahagi ng paghahanda para sa isa sa pangkaso ng Pilipinas laban sa 9-dash line ng China. Bagaman ngayon ay nasaksihan mismo ni Carpio kung paano gamitin ng Philippine Coast Guard ang panalo ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal, nangihinayang siya na dito nagamit agad. We have to move on and make up for lost time. And I think we're in the right track right now. Sa pag-iikot ng PCG Caravan Aircraft sa munisipalidad ng Kalayaan, ipinakita ng Coast Guard kay Justice Carpio kung gaano nakalaki ang iligal na islang itinayo ng China sa Panganiban Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kita rin ang dami ng mga barko ng Chinese Maritime Militia sa Sabina Shoal. Pero ang nakababahala ngayon ayon kay Carpio ang pag-uusap ng China at Pilipinas para sa joint oil and gas exploration. May namataan na namang barko ng China sa sabay na paglalayag ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Nakatutok si EJ Gomez. Magkasamang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea nitong weekend para sa ika-16 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Pinangunahan ito ng warship ng Pilipinas na BRP Rahas Sulaiman o PS-20 kasama ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchora Aquino at Navy ship ng Australia na HMAS Toowoomba o FFH-156 sakay ang kanilang maritime aircraft na MH-60R. Nagtungo rin dito ang barko ng US na papunta ng Palawan para magdala ng mga gamit para sa Humanitarian Disaster Response Exercise. Sa gitna ng paglalayag, mag-aalas 2 ng hapon itong Sabado sa bahaging 37 nautical miles kanlurang bahagi ng Cabra Island, isang barko ng China ang na-detect ng Philippine Navy. We are conducting a routine navigation according to international law and keep a safe distance from us over. Wala naman daw na idulot na aberya sa maritime exercise ang namataang barko ng China.